Ang ating bida sa anime na ito ay si Alto Goldfield na nakakuha ng 0 sa summoning exam sa paaralan na Ortygia Academy of Magic. Ang summoning ang tanging kahinaan ni Alto dahil nakakakuha ito ng perfect score sa ibang subjects. Kaso sabi ng kanyang guro ay hindi pa rin siya pwedeng maging second year dahil sa kailangan niya munang matutunan ang mag-summon ng familiar para maging kapartner nito kahit maliit lang tulad ng ibang mga estudyante na nakapag-summon ng isang salagubang. Tumatakbo si Lilia papunta kay Alto para makibalita sa exam nito, at sinabi ni Alto na kailangan niyang makapag-summon ng halimaw hanggang bukas kung hindi ay babalik siya sa first year. Habang nasa library ay nag-iisip ang bida kung ano pa kaya ang hindi niya nasusubukan palabasin dahil halos lahat ay nasubukan niya na at siya ay nabigo. Habang nag-iisip ay nahulugan siya ng isang lumang libro, at sakto dahil ang librong ito ay tungkol sa pag-summon ng mga familiar kaya pinag-aralan niya ito at sinubukang gawin. Natuwa si Alto dahil ito ang unang beses na nagtagumpay siya sa pag-summon pero laking gulat niya nang makita ang isang babaeng malalaki ang mga siopaw. Kaya naman ang ating bida ay nahiya, pero sinugod siya ng babaeng may sungay, saka nagsabing gagawin daw nito lahat ng ipag-uutos niya. Nababalisa na si Alto pero sinabi niya na ang gusto niyang gawin ng babae ay ang maging familiar niya kaya biglang umilo ang katawan ng babae at nagkaroon sila ng kontrata. Sinabi ng babae na gusto daw niyang makakuha ng kaunting mana kaya naman humigop siya ng mana ni Alto sa pamamagitan ng paghalik sa ating bida. Napagod si Alto, at nagpakilala naman ang babae na siya daw si Vermile na isang demon, at si Alto na daw ang bago niyang master kaya gagawin nito ang lahat ng ipag-uutos niya. Ipinag-utos ni Alto na magdamit daw si Vermile kaya isinuot nito ang damit ng ate ni Alto pero nang makita ay naaakit pa rin siya dito. Ikinwento naman ng ating bida kay Vermile na kailangan niya ng isang familiar para makapasa sa School of Magic kaya aksidente nitong na-summon siya. Sinabi ni Vermile na kaya daw nahihirapan mag-summon si Alto ay dahil napakalakas ng mana nito kaya natatakot ang mga mahihinang mga familiar, at saka tinukso nito ang ating bida. Nagtataka si Alto kung bakit siya pumayag na makipagkasundo sa tulad niyang isang bata lang pero pasasalamat daw ito ni Vermile sa kanya dahil tinulungan siyang makawala sa loob ng libro. Itinanong ng ating bida kung bakit kinulong si Vermile sa libro, at sagot naman nitong marami siyang ginawang kasamaan noong unang panahon. Dinala naman ni Alto ang babae sa school para ipakita sa kanyang guro at makapasa siya pero hindi naniwala ito sa kanya. Kaya pinakita ni Vermile ang malulusog niyang siopaw ang tatak ng kanilang kontrata sa guro. Pero may pagkamanyak din pala ang guro dahil sa nasiyahan ito sa nakita. Sa wakas ay nakapasa na nga ang ating bida kaya naman siya ay magiging second year na. Samantala ay nagseselos naman si Lilia sa babaeng may malaking mga puso, at lalo pa itong nagalit nang makita nakakandong si Vermile kay Alto sa gitna ng klase kaya napansin ito ng kanilang guro, at umasa si Lilia na patitigilin sa paglalandi si Vermile pero depensa nitong wala daw itong mali siya dahil isa siyang familiar ni Alto. Kaya naman pinabayaan lang sila ng guro kaya nainis ulit si Lilia. Pero hindi na ito nakapagtimpi nang makita na sinusubsob ni Vermile sa kanyang siopaw si Alto. Nagalit ang guro kay Lilia kaya inutusan nitong tumayo siya sa hallway. Uwian na, at habang nasa tulay ay hinabol sila ni Lilia na nagagalit at nagtatanong kung ano daw ba si Vermile. Si Vermile ay isang demonyo na napalabas ni Alto at nagpapanggap na tao para hindi matakot ang mga tao sa kanya. Pero sinabi ni Alto kay Lilia na si Vermile daw ay isang tao at ito ay ang kanyang familiar. Nagagalit pa rin si Lilia kaya naman tinanggal nito ang necktie, saka hinamon nito si Alto sa isang duelo, at sinabing kapag siya ang nanalo ay hindi na niya dadalhin si Vermile sa loob ng klase. Nagtataka ang ating bida dahil ngayon lang daw nagyaya ng duelo si Lilia sa buong buhay niya. Pero sinabi ni Vermile na lumaban na lang daw sila, sabay dikit ng mga siopaw nito sa pisngi ni Alto, at sinabing kapag nanalo daw sila ay gagawin ni Lilia ang lahat ng gusto ni Alto. At green-minded naman ang Lucaret dahil akala nito ay mag-aaya ng sabungan si Alto sa kanya. Nagsimula na nga ang duelo at pinalabas ni Lilia ang kanyang familiar, at namangha si Vermile dahil malakas daw ang wind spirit na nasummon ni Lilia. Umatake na nga si Lilia gamit ang pinakamalakas na atake nito. Pero nagulat siya dahil hindi man lang nagalusin si Vermile. Tinanong na ni Lilia sa ating bida kung ano daw ba ang gustong ipagawa ni Alto sa kanya. At sinabi ni Alto na gusto niya maging magkaibigan sila ni Vermile, at wala naman nagawa si Lilia kundi ang pumayag pero nagkakainitan pa rin ang dalawa. Pag-uwi ay sinabi ni Vermile na naging mabait daw siya sa ating bida sa buong araw kaya naman nang hihingi ito ng mana kay Alto sa pamamagitan ng kiss. Sinabi ni Vermile na kailangan daw niya ng mana para manatiling buhay, at kung naiinis na daw sa kiss si Alto ay pwede nilang gawin ito sa iba pang paraan kaya lalong namula ang ating bida. Kinabukasan habang naglalakad sa loob ng campus ay pinagtitinginan ng mga kalalakihan ang mga malalambot ni Vermile, at sinabi ni Alto na wag daw sila masyadong magpapansin. May isang dragon naman ang nagwawala kaya natakot ang mga estudyante pero pinitik lang ito ni Vermile at ito ay tumalsik at kuminang. Graduation ng mga estudyante pero hindi makapag-focus ang mga katabi nilang mga lalaki dahil naglalaway sila kay Vermile.
Pauwi na sila Alto nang habulin sila ni Lilia at sinabi na pinag-uusapan daw sila ng buong campus. At habang nagkaklase muli ay nakakandong pa rin si Vermeil sa ating bida, kaya naman inis na inis pa rin si Lilia at naiinggit naman ang kanilang mga kaklase. Habang pauwi ay pinuntahan sila ni Rex dahil nagsumbong ang kaibigan nito na si Vermeil daw ang nagpatalsik sa alaga niyang dragon, pero lalo pa itong inasar ni Vermeil. Samantala habang nagkakagulo sila ay pumunta si Alto sa likuran saka nagpalabas ng yelo saka nag-appear. Pero binasag lang ang mga yelo ni Rex nang palabasin nito ang kanyang alagang dinosaur. Gusto ni Rex na humingi ng patawad sila Vermeil sa ginawang pagpitik sa alagang dragon ng kaibigan, pero pumalag si Alto kaya sinugod sila ng dinosaur ni Rex. Niyakap naman ni Vermeil si Alto para ibalik ang mga mana na hinigop nito sa kanya para makapagpalabas ng mas malakas na yelo, kaya naman natalo nila si Rex saka pinagtawanan ng mga chicks. Pag-uwi sa bahay ay tinanong ni Vermeil kung ano daw ba ang gusto ni Alto sa buhay. Sinabi ni Vermeil na kaya niya raw payamanin ng husto ang bida, pero ayaw ni Alto na manggaling ito sa illegal na paraan. Sumagot si Alto na ang gusto niya daw ay ang maging isang pinakamalakas na mage. Nagustuhan ni Vermeil ang sagot ng ating bida kaya sinubsob niya ito sa kanyang maiinit na pichi-pichi. At nangako ito na tutulungan niyang matupad ang pangarap na iyon ni Alto. Mamaya pa ay naghubad si Vermeil dahil sa kailangan niya daw humigop ng mana kay Alto. Kinabukasan ay masaya si Vermeil pero si Alto naman ay nanghihina at puyat na napansin naman ni Lilia. Dumating sina Cheryl at Marks para batiin si Alto sa pagkapanalo nito sa duelo kay Rex. Bigla namang dumating ang kanilang guro at pinatawag sila para pagpilian sa magiging representative ng second-year students dahil sila ang tatlong nangungunang estudyante. Kaya naman binigyan sila ng isang pagsubok na kung sino ang makakahanap ng fairy flower bago mag 6 PM ay siya ang pipiliin. Nagtataka sila dahil nandoon din si Marks para makipagkompetensya sa kanila kahit na hindi naman ito kasali, dahil ayon kay Cheryl ay puro bagsak daw ito sa lahat ng mga subject. Hindi nakinig si Marks at pinalabas ang alagang salagubang saka tumakbo sa gubat para hanapin ang fairy flower, pero kinain lang ng halaman ang loko at saka sinundot-sundot ni Cheryl sa puwet. Nakita na nila ang hinahanap na fairy flower na nasa itaas pala ng bangin, pero may isang halimaw na aso na nakabantay sa daanan. Sinabi ni Lilia na gagamitin niya ang kanyang invisibility potion, at nagtaka naman si Alto kung bakit meron siya nito. Nadulas ang babae at sinabing para daw mabosohan niya si Alto, para daw ito sa mga ganitong pagkakataon. Ginamit ni Lilia ang potion pero nakikita pa rin siya dahil sa mga damit niya, kaya napilitan itong hubarin ang lahat ng saplot niya sa kanyang katawan. Naisipan ni Alto na kailangan din niyang gumawa ng paraan para makuha ang fairy flower, kaya nang hingi siya kay Vermeil ng malakas na mana tulad ng ibinigay sa kanya noong kalaban niya si Rex, pero sinabi ni Vermeil na kailangan niya munang humigop ng mana mula sa ating bida at ibabalik niya ito ng mas malakas. Kaya naman nagchucho ang dalawa sa damuhan para makahigop ng mana si Vermeil. Samantala si Lilia naman ay naamoy ng isang ulo ng aso na walang sipon, kaya naman ito ay nagwala. Mabuti na lang at dumating si Alto kaya napunta sa kanya ang atensyon ng halimaw na aso, at saka tumakbo si Lilia papunta sa kinaroroonan ng fairy flower. Hindi tumatalab ang kapangyarihan ni Alto pero ginamitan ng itim na mahika ni Vermeil ang aso para patulugin ito. Dumating sa itaas si Lilia para bunutin ang fairy flower, samantalang napabilib naman si Vermeil sa ating bida dahil nagawa pa rin itong umatake kahit na sinopsop daw siya nito ng matindi kanina. Ibinigay naman ni Lilia ang bulaklak kay Alto dahil sa tanggap na nito ang pagkatalo, pero nawala ang pagka-invisible ni Lilia kaya naman nakita ni Alto ang kanyang mga puto at bibingka. Dahil sa hiya ay nabitawan ni Lilia ang bulaklak at napadpad naman ito sa harapan ni Cheryl. Kaya naman si Cheryl ang naging bagong representative ng mga second-year students. Kinabukasan ay pinakain ni Alto ng dessert si Vermeil na labis niyang nagustuhan kaya nagpapabili pa ito ng isa. May itatanong sana si Alto pero nakita nila na lumilipad sa himpapawid ang mga Dragon Riders kaya naalala nila si Rex na kasapi ng samahan nila. Pagkatapos ay pinakagat ni Vermeil ang ating bida sa hawak nitong dessert para ma-enjoy niya rin ito. Ibinibida ni Marks ang pinuno ng mga Dragon Riders na si Chris dahil isa daw ito sa pinakamalakas sa kanilang campus at parte ng Student Council, kaya namangha naman si Alto sa kanang arap na sana ay maging katulad siya nito at bigla siyang chinok ni Vermeil gamit ang mga malalaking bola. Nagalit si Lilia dahil nasa public daw sila kaya tinulak niya ang mga malalambot na bola ni Vermeil saka nag-away ang dalawa. Pagbalik sa dorm ay galit pa rin si Lilia sa ginagawa ni Vermeil sa crush nitong si Alto. At kinwento pa nito kay Cheryl na nakabakini kung paano tinalo ni Vermeil ang halimaw na aso sa isang tira lang kaya binalak nitong alamin ang lihim ng dalawa. Samantala sa dressing room ng mga lalaki naman ay pumasok si Vermeil kaya naman napatingin ang lahat ng mga lalaki sa kanya. At dumating naman si Lilia na sinabing dapat daw ay ikulong niya si Vermeil sa loob ng kanyang kwarto.
Habang naglalakad ay sinabi ni Alto na ayaw niya daw na mapansin sila ng mga student council para makaiwas sa gulo, pero wag daw siyang matakot dahil pagsasapukin lang daw ito ni Vermile, at di naman inaasahan na makasalubong nila ang mga ito sa hallway. Habang naliligo naman ay namamangha pa rin si Alto sa mga student council at nagulat siya nang biglang nasa loob din pala ng CR si Vermile at saka tinanong kung gusto daw ba nitong maging malakas na mage, at kung gusto daw nitong lumakas ay kailangan nilang mag-boom-boom. Samantala binabanata naman ni Chris na leader ng Dragon Riders si Rex dahil natalo lang daw ito sa duelo ng isang bata. Pinapadilaan ni Chris ang sapatos niya kay Rex dahil nabahiran daw ito ng dugo, pero nainis na si Rex kaya ayaw na nitong kumampi sa mga mayayabang na Dragon Riders, pero dahil dito ay nakuha nila Alto ang interes ni Chris. Dumalo sila Alto kay Rex nang malaman nila na dinala ito sa infirmary para itanong kung paano daw siya nasaktan ng ganito. Nagalit si Alto kaya naman hinamon niya ng isang duelo si Chris. Pinalabas na ni Chris ang kanyang dragon at nagtsurbahan naman pinasahan na rin ng malakas na kapangyarihan ni Vermile si Alto. Nagpalabas ng yelo si Alto pero pinasabog lang ito ni Chris, at saka tumira ng isa pang apoy na sinalag naman ni Vermile. At pinaulanan pa sila ng napakaraming apoy nito. Tumira ulit si Alto pero baliwala lang ito at nagpakawala si Chris ng malaking apoy pero hinigop lang ito ni Vermile. Ibinigay ni Vermile ang lahat ng kapangyarihan kay Alto kaya nakagawa sila ng napakaraming yelo na pinaulan kay Chris, at akala nila ay panalo na sila pero nakailag pala si Chris gamit ang kanyang dragon, saka pinaulanan sila ng apoy mula sa itaas. Tumira ulit ng yelo si Alto pero inilagan lang ito ni Chris at saka nagpaulan muli ng sandamakmak na apoy na sinalag ni Vermile gamit ang katawan. Gagawa dapat ng shield si Alto pero pinigilan siya ni Vermile dahil kailangan niya daw na makaipon ng sapat na mana para maupakan nila si Chris. Pagkatapos nila mag-usap ni Chris ay nakaipon na sila ng sapat na mana, tumira si Chris ng malaking apoy at nagpakawala naman ng malaking yelo ang ating mga bida. Nagpakawala ng malaking tipak ng yelo si Alto at malaking apoy naman kay Chris. Nagulat si Chris nang mawala sa paningin niya sila Alto at Vermile, at nakitang nasa likod niya na ang dalawa, saka tumalon ang ating bida sa likod ng dragon ni Chris at saka tinutukan ng matalim na yelo sa leeg, at nanalo na nga sila laban sa pinuno ng Dragon Riders na si Chris. Pagkatapos ng laban ay naging sikat kaagad si Alto sa mga babae, dahil bigatin ang natalo niya sa duelo, kaya naman nag-init na naman ang ulo ni Lilia na may gusto sa kanya. Tinawag siya ni Professor Obsidian para kausapin na hindi daw dapat siya nakikipagduelo basta-basta sa kahit kanino, dahil mapanganib kung matatalo siya dahil walang nakakaalam kung ano ang ipapagawa sa kanya ng nanalo. Pagkaalis ni Professor Obsidian ay tinanong ni Alto kung crush daw ni Lilia ang gwapong guro pero sinakal siya nito. Mamaya pa ay nakita ni Rex na naglilinis ang natalo na si Chris, saka nagsorry ito sa nagawa niya kay Rex, at inagaw ni Rex ang walis dahil pareho na daw sila ng kalagayan nito ngayon. Habang natutulog naman si Alto ay minanyak na naman siya ni Vermile kaya nagising ito at sinabing wag daw siyang hahalikan kapag natutulog, at saka inutusan na magdamit ang chicks na demon. Pero kinonsensya siya ni Vermile na siya daw ang tumulong sa ating bida upang matalo si Chris, kaya naman deserve niya raw makuha ang gusto niya. Sinabi naman ni Alto na dapat daw ay ang taong mahal lang ni Vermile ang hahalikan niya pero binulungan siya ni Vermile na mahal daw siya nito kaya nang hingi pa ito ng maraming kiss. Kinabukasan habang naglalakad sa hallway ay halata na pinagod na naman ni Vermile ang ating bida kagabi. Nagpunta si Alto sa library upang itanong kay Professor Obsidian kung maaari daw bang ma-inlove ang isang demon sa isang tao, at nalaman niyang maaari daw ma-inlove ito pero dahil daw sa gusto nito ang kanyang mana. Kinagabihan ay tinanong ni Alto kay Vermile kung mahal niya lang daw ba ang ating bida dahil sa kanyang malakas na mana. Kaya naman kinumflirt, kinumfort siya nito at sinubsob sa maiinit na siopaw ang mukha ng ating bida, saka hinalikan siya nito tanda ng pagmamahal, tapos ay nagpapahalik din ng chick sa ating bida pero ayaw pa itong gawin ni Alto. Kinabukasan ay blooming si Alto pero napansin ni Lilia na mas blooming si Vermile sa umagang iyon. Habang naglalakad ay nakita ni Alto si Professor Obsidian kaya nagsorry ito sa mga tinanong kahapon tungkol sa pwede bang ma-inlove ang demon sa tao, na ipinagtaka nito kung bakit naitanong ng ating bida. Mamaya naman ay pinapunta ni Professor Obsidian ang isang babaeng estudyante sa library, saka nagyakap sila dahil mahal daw nila ang isa't isa pero gagawin lang pala siyang ginipig ng professor, saka ipinakitang nagyayelo ang buong katawan ng babae. Nakarating ang balita kay Student Council Vice President Ryuga. At sinabi na ito na pala ang ika-4 na biktima ngayong taon. Sa kwarto ni Alto ay gumagawa siya ng assignment niya na report tungkol sa kanilang mga familiar tungkol sa tangkad, timbang at mga hobby nito pero puro malalaswa ang pumapasok sa isip ng ating bida. Sa loob ng silid nila Alto ay kinukuha nito ang sukat ng katawan ni Vermile para sa kanyang report. Samantala sa labas ng bintana ay nag-iispiya ang dalawa at nakasilip ang familiar ni Lilia kaya nakita nito ang paghawak sa siopaw na nire-report naman sa kanya na ikinagalit nito.
Tinanong ni Cheryl kung paano siya makakapasok dito pero nagbabalak na naman gumamit ng invisibility potion si Lilia at meron na din itong kopya ng susi sa silid ni Alto. Uminom na ito ng invisibility potion saka naghubad at pinabantay ang mga damit kay Cheryl. At habang sinusukat nila ang katawan ni Vermeil, ay palihim na pumasok ng silid si Lilia at tumapat ito sa bookshelf. At nang may kukunin sa bookshelf si Alto ay muntik na nitong mapindot ang nakaharang na passes ni Lilia. Sinulat na ni Alto ang mga katangian ng kanyang familiar na si Vermeil pero lumabas muna ito saglit dahil merong bibilihin. Nang si Vermeil na lang mag-isa sa kwarto ay pinakialaman niya ang ginagawang report ni Alto. Sinulat nito na ang mga gusto niyang mga bagay ay mga matatamis na pagkain at si Alto. Samantala si Chris naman ay bumulagta dahil natalo siya ni Rex sa isang duelo na parang may kakaiba sa familiar nito at namumula ang mga mata. Lumabas ang dalawa para mag-shopping ng mga pagkain, at gustong magpabili ni Vermeil ng ice cream pero wala nang sapat na pera si Alto kaya hindi niya ito mabibilhan pero ayaw umalis ni Vermeil hanggat walang ice cream. Kaya napilitan ng ating bida na bilhan siya ng isa kaya chinoke niya ulit ang ating bida gamit ang maiinit na siopaw, at saka hinalikan. Maraming mga tao ang nakakakita kaya naman hiyang-hiya ang ating bida. Naudlot ang paghaharutan ng dalawa nang tawagin si Alto ng kaibigan ni Rex dahil binubugbog pa rin ni Rex si Chris. Tinira niya ito gamit ang malakas na apoy pero hindi man lang natinag si Rex, saka nakitang nagiging halimaw na ang itsura nito, at binugbog pa ng tuluyan si Chris. Dumating ang ating bida at nagalit ito sa ginawa ni Rex kay Chris pero mas nagalit pa si Rex. Lalabanan na sana nila Vermeil at Alto si Rex pero dumating bigla si Elena na president ng student council at kinarni ang alagang dinosaur ni Rex at saka nawala ng malay. Tinanong naman ni Elena kung alam ni Vermeil kung anong klaseng kapangyarihan ang sumanib kay Rex at tumanggi itong may nalalaman. Kinabukasan ay nagtipon ang mga opisyal ng student council pero hindi nila matukoy kung anong klaseng mahika ang sumanib kay Rex. Si Chris naman ay umalis sa meeting nang walang paalam. Nalalapit na ang bronze examination exam at habang nag-uusap sila ni Lilia ay nagpaalam si Vermeil na gusto daw nitong matulog muna sa kwarto nila na ipinagtaka ng dalawa dahil hindi ito humihiwalay kay Alto. Naisip naman ni Lilia na pagkakataon niya na ito para masolo si Alto. Habang naglalakad pa uwi ay nakasalubong ni Vermeil si Professor Obsidian at sinabi ni Vermeil na alam daw nito ang kalokohang ginagawa ng guro saka pinayuhan na itigil niya na ito dahil mapanganib ang kapangyarihan na iyon at hindi kakayanin kontrolin ng isang tao. Walang pakialam si Vermeil sa ginagawa ng guro basta wag lang daw nitong gagalawin si Alto. Papaalis na sana si Vermeil pero tinurukan siya bigla ni Professor Obsidian at biglang nanghina. Samantala sinasamantala naman ni Lilia ang pagkakataon habang solo pa niya si Alto nang biglang umilo ang kanilang tatak ni Vermeil at nalaman nitong parang may mali kaya agad nitong hinanap si Vermeil at naramdaman din ito ng mga miyembro ng student council. Unang dumating si Elena sa eksena at hiniwa ang isang papel na kagagawa ng kalaban pero nabuo ito ulit at naging isang malaking halimaw. Kinakalaban niya ang halimaw na ito pero may kakayahan ito na mabuo ulit. Samantala si Vermeil ay naging isang napakalakas na halimaw pero napasailalim siya sa kapangyarihan ni Obsidian. Mamaya pa ay nahanap na ito nila Alto at ni Lilia at nalaman nila na kagagawa nito ni Professor Obsidian dahil gusto nito ng napakalakas na kapangyarihan. Si Alto ay hindi makapaniwala sa nangyayari at saka nagalit ng husto kaya naglabas ng napakalakas na mana na dahilan ng pagkasira ng kadena ni Professor Obsidian kaya naman nakawala si Vermeil at inatake ang guro, pero humarang si Alto kaya naman siya ang natuhag ni Vermeil na siyang naging dahilan upang makontrol muli ni Vermeil ang kanyang katawan at namatay na nga si Alto na ating bida. Hinalikan ni Vermeil ang kanyang master na si Alto kaya gumaling ang sugat nito at muling nabuhay. Pagkatapos nito ay nabaliw si Professor Obsidian dahil siguradong lagot siya kaya tinurok nito ang natitirang vaccine sa sarili, at naging isang malaking demonyong halimaw na maraming mata. Nagsimula na itong atakihin si Vermeil pero nag-alasay tama ito dahil sa isang suntok ay nasira ang kalahati ng katawan ng demonyong halimaw. Nagbalak naman tumakas si Professor Obsidian pero tinira siya ng apoy ni Chris, saka lumipad si Vermeil papunta sa kanya at binigyan siya ng isang suntok, sabay sinuntok ulit ito pababa sa kabumaon sa lupa. Nagising na si Alto at niyakap siya ni Lilia at naglaho na rin ang halimaw na kinakalaban ni Elena. Sinabi ni Vermeil kay Alto na nagawa niya lang buhayin ito muli dahil sa pinag-isa nito ang kanilang mga puso, at kapag namatay ang isa sa kanila ay mamamatay din ang isa pa kaya naman simula ngayon ay hindi na isang immortal si Vermeil. Si Professor Obsidian naman ay ikinulong dahil sa mga krimen nito. Si Rex ay nagising at nakita niyang nandoon si Chris na binabantayan siya at ang mga estudyanteng ginawang guinea pig ni Professor Obsidian ay nagising na. Ang puso ni Alto at Vermeil ay iisa na lamang kaya kailangan nila ng mana ng isa't isa para mabuhay. At napansin naman ng ating bida na naging malamig ang pakikitungo ni Vermeil sa kanya kaya sinabi ni Vermeil na siya ay isang nakakatakot at pangit na halimaw kaya hindi dapat siya nakikipaghalubilo sa mga tao na kagaya ni Alto.
Dagdag pa ni Vermeil na ibabalik daw nito kay Alto ang mga mana na kinuha niya sa bida para gumana ng maayos ang puso niya at saka babalik na daw siya ulit sa loob ng isang libro dahil iyon daw ang mas makakabuti sa kanilang dalawa. Ikinagalit ito ni Alto dahil sa gusto niyang makasama si Vermeil saka hinalikan ang chicks na demon at saka kinorner ito sa pader dahil kailangan niya daw ito at tumakbo palabas dahil nahiya na naman ang ating bida. Namula naman si Vermeil dahil sa ginawa ni Alto sa kanya. Habang natutulog ang ating bida na si Alto ay pinapagmasdan siya ni Vermeil dahil naaalala nito ang mga sinabi sa kanya ng ating bida. Kinabukasan ay malungkot ang mga babaeng estudyante dahil sa nangyari kay Professor Obsidian. Malungkot din ang mga lalaking estudyante dahil hindi na rin nagpupunta sa klase si Vermeil. Pinuntahan ni Lilia si Vermeil para makipag-usap tungkol sa pagsisinungaling nito na isa daw siyang tao pero isa pala siyang demon. Naiinis si Lilia dahil sa malungkot pa rin si Vermeil dahil sa nangyari kaya pinalakas niya ang loob nito at naging magkaibigan na ang dalawa. Pag-uwi sa bahay ay wala doon si Vermeil pero agad na dumating ito at nakipag heart-to-heart talk sa ating bida, sabay binigay nito ang dessert kay Vermeil kaya naman hinalikan siya nito dahil sa kahit mag-isa na lang daw siya ay hindi pa rin niya mapigil ang isipin si Alto kaya naman bumawi ng halik ang ating bida. Binilhan ni Alto ng bagong uniform si Vermeil pero hindi pa rin ito magkasya sa mga bola nito na extra large ang size. Samantala, nag-uusap naman ang mga kalaban tungkol sa pagkabigo ni Professor Obsidian nang bigla silang atakihin ng isang kalbo pero ginawa lang itong bola ng baseball at tumama sa poste. Sa school naman ay tuwang-tuwa ang mga lalaking estudyante dahil sa wakas ay nakita na nila ulit ang mga malalambot na bola ni Vermeil at sinamba siya ng mga manyak na kaklase na mangiyak-ngiyak pa sa saya. At meron din naman mga nababaliw na kaklase dahil hindi sila makapag-decide kung alin ang mas maganda sa dati o ngayon na outfit ni Vermeil. Mamaya ay nagtago ang dalawa para magbumbum para magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Pagbalik sa classroom ay masayang-masaya si Vermeil pero napagod na naman ang ating bida. Nagpunta sa kanilang classroom ang mga miyembro ng student council dahil pakay nilang imbitahan sila Alto at Vermeil sa kanilang office. Pagdating sa kanilang office ay nalaman nila Alto na nakawala si Professor Obsidian sa kulungan kaya naman sila ang naisipan nitong tanungin tungkol sa mga impormasyon sa pangyayari. Akala ni Alto ay ligtas na ang kanilang lihim sa student council na isang demon si Vermeil pero tinutukan sila nito ng mga patalim at saka nagtanong si Elena kung ano ang tinatago nila. Umamin si Alto sa student council na isang demon si Vermeil. Saka sinabi na kung hindi na siya pwede maging estudyante sa Ortygia Academy of Magic ay ayos lang daw dahil mas mahalaga si Vermeil sa kanya kaysa makamit ang pangarap na maging pinakamalakas na mage. Hindi naman daw ipagsasabi ng Student Council President ang nalaman tungkol sa ating mga bida, na sinang-ayunan naman ng Vice President, dahil sa ang huling naging kalaban nila ay miyembro mismo ng faculty na si Professor Obsidian. Si Jessica ay hindi sang-ayon dito, pero sinabi ni Elena na kayang-kaya niya daw patayin si Alto kapag gumawa si Vermeil ng hindi maganda, at saka inanyayahan siya ni Elena na sumali sa Student Council. Nais siyang isali ni Elena sa Student Council dahil natalo daw ni Alto si Chris na isa sa 5 pinakamalakas na mage sa buong eskwelahan. Pag-alis ay ikinwento niya ito kay Lilia na gulat, at saka binati siya ng mga kaibigan dahil siya ang kauna-unahang second year na makakasali sa Student Council. Pag-uwi sa kanilang silid ay sinabihan ni Vermeil si Alto na mag-ingat sa Student Council dahil sa masama daw ang pakiramdam nito kay Elena dahil kung tinanggihan niya daw ito ay malamang na pinugutan siya nito ng ulo. Dahil dito ay naisip ng ating bida na gusto niyang maging malakas upang maprotektahan niya si Vermeil at ang kanilang lihim, na ikinatuwa ni Vermeil kaya naman inaya siya nitong magbumbum para sila ay lumakas. At pagkatapos nila ay masayang-masaya si Vermeil habang pagod na naman si Alto. Samantala si Elena ay nagdadasal sa kanagalit at pinugutan ang estatwa. Napakatalas talaga ng hiwa, ng panghiwa ng babaeng ito. Isang umaga ay pumasok si Alto sa Student Council pero pagkabukas ng pinto ay saktong nagbibihis ang mga babae. Kaya naman napangiti sa saya ang ating manyakis na bida kaya naman napasigaw sa galit si Jessica. Pero ipinagtanggol ni Elena si Alto dahil nakalimutan daw nilang isara ang lock ng pinto. Pinakita ni Elena ang isang bagay na mula sa nakalaban niyang halimaw at para mapag-araalan ng mga kasama dahil ngayon lang daw sila nakakita ng ganitong uri ng mahika kaya naisip niya na baka isang platinum square na mage ang kanilang kalaban. Samantala nag-uusap ang mga kalaban na sina Lowlight, Kahakamiya at Heliodor, saka ipinakita ang isang napakalaking halimaw na naka-incubate dito. Naiinis si Lowlight dahil natagalan daw siyang makarating dahil sa matigas daw ang ulo ng Old High Priest ng Platinum Square na si Haesval, saka tinanong ni Kahakamiya kung paano niya daw ito napapayag, at sumagot naman si Lowlight na pinaslang niya daw ito. At mamaya pa ay lumabas na ang dalawa para maghanda sa susunod na target nila na sina Alto at Vermeil. Nakita ni Alto ang alaala ni Vermeil noong siya ay bata pa at bigla siyang napunta sa ibang lugar at saka kinausap ng isang hologram. Pinapapili nito si Alto kung magiging mabuti daw ba siya o masama at bigla siyang nagising.
Nagre-review para sa darating na bronze exam si Alto, nang magising si Vermile at mapansin ng ating bida na wala na naman itong suot na damit. Pero kung nais daw ni Alto na lumakas ay kailangan na naman nilang magbumbong para makapasa sila sa exam. Kinabukasan ay nakita ulit ni Alto ang libro kung saan nakakulong dati si Vermile, at naisip niya kung ang nakita niya ba sa panaginip ay ang mage na nagkulong kay Vermile sa libro na iyon. Dumating na nga ang araw ng bronze exam pero kumpiyansa si Alto dahil nagtsorbahan sila, nakapag-ipon sila ng maraming mana kagabi ni Vermile. Maraming iba pang estudyante mula sa iba't ibang school ang kukuha ng bronze exam kasabay nila. Si Colonel Feranx ng Royal Mage Corps ang hahawak sa kanila sa exam, at sinabi na ang malaking bola na kristal sa likod nito ay may kakayahang sukatin ang dami at kalidad ng kanilang mga mana. Ang unang test ay kailangan nilang palakihin ang apoy sa bola na kristal gamit ang kanilang mga mana. Sinubukan na ito ng mga estudyante pero hindi nila ito mapaapoy ng malakas. Tinawag na nga si Lilia at nagawa niyang mapalakas ang apoy kaya namangha ang lahat. Nagawa ding makapasa ng mga kaibigan at saka pinakahuling tinawag si Alto. Naisip ng babaeng proctor na bakit dalawa sila pero sinabi ni Colonel Feranx na familiar ng estudyanteng si Alto ang babaeng may malaking mga hinaharap. Nalaman ni Alto ang tamang spot kung saan mas madaling magpadaloy ng mana sa loob ng bola na kristal kaya napabilib nito si Colonel Feranx pero ginamit ni Alto ang pinakamahirap na spot at nang magsimula na ang ating bida sa paggamit ng mana ay ibang kulay ng apoy ang napalabas nito sa loob ng bola kaya manghang-mangha si Colonel Feranx sa ipinamalas ng ating bida. Naisip ni Alto na ang bola na kristal na ito ay walang-wala kumpara sa pinagdadaanan niya sa tuwing magpapasa siya ng mana kay Vermile. Mas lalong ginalingan pa ng ating bida hanggang sa mabasag niya ang bola na kristal na iyon kaya naman natakot siya at nagsorry dahil baka ibagsak siya pero pinasa siya ni Colonel Feranx with flying colors daw. Sinabi ng babae na baka daw hindi maayos ang bola na kristal pero sinabi ni Feranx na nasa maayos na kondisyon ito, at dagdag pa nito na hindi ito magagawa ng mga gold square rank magicians at mahihirapan naman ang mga platinum square rank magicians. Nagpipiknik ang magkakaibigan at sinabi ni Marks na meron siyang secret weapon para sa written exam at saka pinakita ang perfect scorer 6-sided na lapis niya. Nahirapan sila Lilia sa practical exam kaya napag-usapan ng magkakaibigan ang isang tao na nakakuha daw ng perfect score sa lahat ng exam sa bronze, silver at gold exam at saka naghanda na ang magkakaibigan para sa written exam. Bago naman magsimula ang susunod na exam ay nagtago ulit ang dalawa para magbumbong at makapag-charge ng mana si Alto. Sa hallway ay nakasalubong nila ang estudyante sa ibang paaralan na nakapasa rin sa practical exam kanina. Habang nasa CR ay naiinis siya sa mga taga-Ortigia School at nagulat dahil nandoon bigla si Lowlight sa likod niya. Sinabihan niyang nakaharang daw si Lowlight kaya sinaksak siya nito at nagpanggap ito na siya ang estudyanteng pinatay niya. Sa student council ay nagsasanay sina Jessica at Elena, at tulad ng dati ay natalo ulit si Jessica pero nag-i-improve na daw siya. Habang naliligo ay napag-usapan ng dalawa sina Alto at Vermile dahil bibihira lang daw na mangyaring ang isang demon ay maging familiar ng isang batang estudyante. Samantala sila Alto ay muntik nang malate sa written exam dahil sa kakabumbum nila, at bawal daw ang mga familiar doon kaya pinaalis niya muna si Vermile at saka dumating na rin si Lowlight na nagpapanggap na isang estudyante. Habang nagpapahinga ay narinig ni Vermile sa mga dumadaan na napakahirap ng exam ngayon pero tiwala ito na kayang makapasa ng kanyang master na si Alto sa bronze exam. Nakita ni Alto na natutulog sa gitna ng bronze exam ang kanyang katabi na hindi niya alam na isa palang platinum rank mage. Nagising na si Lowlight pero wala na itong sapat na oras kaya naisip ni Alto na babagsak na ito pero mabilis niyang tinapos ang exam. Mamaya pa ay dumating ang isang guro dahil nakita nito ang estudyanteng pinatay ni Lowlight kaya pinalabas na nito ang kanyang familiar na kamukha ni Grok. Tinanong ni Alto kung sino siya at sumagot si Lowlight na siya daw ay ang Little Demon Master. Dumating si First Lieutenant Mackenzie para kalabanin si Lowlight pero pinisa lang siya na parang ipis ng familiar ni Lowlight. Dumating si Colonel Feranx at iniligtas niya si Mackenzie. Dumating din si Vermile galing sa bintana at binanatan si Lowlight pero hindi ito umubra at saka nasiyahan palalo ang baliw na villain. Nalaman ni Alto kay Colonel Feranx na si Lowlight ay ang pinakabatang na promote bilang Platinum Square Rank Mage. At ito din pala ang tinutukoy ni Cheryl na naka-perfect sa lahat ng mga exam. Nagpalabas ng malaking magic staff si Lowlight at nagkaroon ng baril ang kanyang familiar. Darating sana ang mga backup ng Colonel pero hindi sila makapasok dahil ginamitan sila ng mahika ni Heliodor na kakampi ni Lowlight. Samantala pinagtutulungan nila Vermile, Alto at Feranx si Lowlight pero malakas talaga ang Platinum Square Magician dahil natatalo pa rin sila nito kahit mag-isa lang. Nasira na ang gusali sa lakas ni Lowlight at nahuli nito si Vermile kaya nagalit si Alto at nag-ilaw ang tatak ng kanilang contract saka siya nagkaroon ng malakas na kapangyarihan na silver mana. Nagawa ni Alto na mabasag ang batong familiar ni Lowlight kaya nakawala si Vermile. At nang subukan ni Lowlight na pakilusin ulit ang batong familiar ay pinapatumba lang ito ni Alto kaya nagulat ang Platinum Square Mage.
At saka nag-super science na babanatan niya si Lowlight pero tinusok siya ng Knight na pinalabas nito kaya nasaktan din si Vermile. Sinabi nito ang maitim na balak kay Alto na balak nitong sirain ang mundo. Kaya kakailanganin niya ang kapangyarihan ni Vermile at ng iba pang mga demon. Nasira ni Alto ang sandata ng Knight kaya nakalapit siya kay Lowlight pero binalibag siya nito. Si Vermile naman ay nag-transform para tulungan si Alto pero nahuli ito ng mga kadena ni Lowlight at saka sinusian kaya nawala ng malay. Buhay pa si Alto at wala siyang balak sumuko, saka nagbalak na siyang patayin ni Lowlight gamit ang Knight. Tinira siya ng Knight pero nasangga niya ito gamit ang libro na pinanggalingan ni Vermile kaya nagulat si Lowlight. Bumukas ang libro at lumabas ang isang babaeng parang isang hologram na nakita niya sa panaginip. At nagpakilala ang babae na siya daw ang Mage of Beginnings. At siya rin ang nagkulong kay Vermile sa libro kaya nagalit din si Alto sa kanya pero nilinaw ng babae na request daw ito ni Vermile. Lumapit ito kay Vermile at ginamitan ng mahika, sabay tinanong si Alto kung tanggap daw ba niya si Vermile kahit na ito daw ay kilala na pinakamalakas na demonyo at sumagot naman si Alto na tanggap niya ang Cheeks na demon. Nainip naman si Lowlight kaya tinira niya sila Alto pero nag-teleport sila sa loob ng memorya ni Vermile na gusto niyang kalimutan. Ang lugar daw na ito ay nakahiwalay sa oras ng tunay na mundo kaya naman ang oras na lumilipas doon ay baliwala lang kumpara sa oras sa Earth. Binalaan ng Mage si Alto na kung hindi niya maliligtas si Vermile ay hindi na siya makakaalis sa lugar na iyon. Ang memoryang ito ni Vermile ay nangyari 550 years na ang nakakalipas at nakita nila ang batang Vermile nakatira sa isang bahay ampunan pero masayang masaya ito sa piling ng kanyang tinuturing na pamilya. Alam ng sister na nag-aalaga sa kanya na isa siyang demon pero sa kabila nito ay tinuturing pa rin siya nitong sariling kadugo. Isang araw ay binabato ng mga bata si Vermile dahil nalaman nilang isa siyang demon. Dumating si Miel kaya nagtakbuhan ang mga bata at nang makita ang sungay ni Vermile ay nagulat din ito pero tinanggap pa rin siya bilang kapatid. Nakarating ang balita sa mga tao kaya sinugod nila at pinagbabato ang simbahan na tinutuluyan nila Vermile. At mas lalo pa itong lumala nang may dumating na salot at namatay ang ilang mga bata kaya si Vermile ang kanilang sinisisi. Pinatakas ni Miel si Vermile para hindi siya makita ng mga tao at nagpaiwan naman ang dalaga para protektahan ang dalawang bata dahil hindi nila kayang tumakbo ng mabilis tulad ni Vermile. Lumabas na nga si Vermile para tumakas nang marinig nito ang galit na mga tao na balak saktan sila Miel at sister na naiwan sa loob ng simbahan kaya nagpasya siyang bumalik para protektahan ang mga ito. Pero inabutan niyang binigti na sila ng mga tao kaya halos mabaliw ito sa natuklasan at ang pangyayaring ito ang naging dahilan kung bakit siya nagalit ng husto at winasak ang buong syudad na kanilang tinitirhan. At dito na nga nagsimula ang pagiging malungkot at bayolente ni Vermile sa loob ng 200 taon bago siya maikulong sa libro ng Mage of Beginnings. Naawa si Alto sa umiiyak na batang Vermile kaya bumaba siya sa lupa para i-comfort ito, at naging matanda na ulit si Vermile saka sila nag-kiss kaya tuluyan nang nasira ang kapangyarihan ni Lowlight at naligtas niya si Vermile. Dahil sa nangyari ay mas lalong dinanahan sa laban si Lowlight kaya pinagsanib niya ang bato at Knight na naging isang puting kabayong naka-armor, at nag-charge ito ng malakas na kapangyarihan, habang sila Alto at Vermile ay gumamit ng silver mana. Tinira sila ni Lowlight at saka nagcast ang dalawa at nagpakawalan ng napakalaking yelo. Napakatindi ng labanan ng kapangyarihan ng magkabilang panig pero natalo si Lowlight at nawasak ang alaga nito kaya naman gusto nang lumaban ng seryoso ni Lowlight pero biglang dumating si Heliodor at sinasabing kailangan na daw nilang umalis dahil wala na silang oras. Napilitang sumunod si Lowlight at sinabing ituloy na lang daw nila ang laban nila Alto at Vermile sa hinaharap. Bigla namang lumitaw ang Mage of Beginnings at nakilala ni Vermile na ang pangalan pala nito ay Fatima. Sinabi nitong alagaan daw ni Alto si Vermile dahil siya daw ay matalik nitong kaibigan at saka nagpaalam at bumalik na sa dati ang paligid at ang nasirang gusali. Mamaya pa ay nakapasok na sa silid si Lilia na agad namang yamakap sa ating bida. Kinabukasan ay sinasanay ni Jessica si Alto na gumamit ng espada pero marami pa siyang dapat matutunan. Ang sumunod naman na magsasanay sa kanya ay si Chris na halatang gigil at gustong upakan ang ating bida at saka pinakain lang siya nito ng pechay at binalak na pakainin ng apoy. Pagkatapos ay nagpasalamat si Alto sa dalawa dahil sa pinagbigyan siyang magsanay kasama sila dahil gusto ni Alto na mas lumakas pa para maprotektahan si Vermile at saka kinilig si Jessica sa mga narinig. Kinagabihan ay nagkainan, nagpasahan na ng mana ang dalawa dahil kailangan nila ito para lumakas at mabuhay at saka sinabi ni Vermile na lumalakas daw ang pagtibok ng kanyang puso kaya nag-alala si Alto at tinignan pero nakaharang ang bumper nito. Nagyakap ang dalawa buong gabi at nangakong poprotektahan nila ang isa't isa. Kinabukasan ay nagpunta sila ni Vermile sa Student Council para pag-aralan ang mga pangyayaring naganap, at porsigido ang mga ito na ipagtanggol ang mga estudyante, laban sa mga sino mang maglalakas loob na guluhin ang kapayapaan sa loob ng Ortygia School of Magic.
Sinabi ni Elena na magiging mahirap ito dahil hindi nila alam kung sino-sino ang kanilang mga kalaban pero nakahanda gawin lahat ni Alto para sa minamahal na si Vermile. Nakapasa na nga sa bronze exam ang magkakaibigan, at napansin ni Lilia na wala doon si Alto kaya naisip nitong kinakarengking na naman siya ni Vermile na agad umalis para maghanap. Sa sulok ng school ay nagpapasahan ulit ng mana ang dalawa, at ayaw magpaawat ni Vermile, kinorner siya nito sa lupa at may binabalak na masama kay Alto, saka nag-kiss. At dito na nga nagtatapos ang series na ito mga lodi. Abangan nyo ang mga susunod pa nating mga video na katulad nitong anime na Vermile in Gold. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe na rin kayo. Pakicheck na rin po ng ating mga playlist kung gusto nyong makita ang maayos na pagkasunod-sunod na part ng ating mga video. Yun lang po, muamua chup chup